What is up guys? Albayan ng Batenyo at andito na naman tayo sa pangatlong video reaction natin. Tsaka syempre may konting break it down din naman sa ating Flip Top Battle League ni Boss Enigma. So no, bali ang re-reaction na natin ngayon is laban ni Antonin tsaka ni, paano babasahin to? Blazer yata, basta ganun. So, Blazer vs Antonin sa zoning. So, yun. Siyempre, shoutout pa rin sa Flip Top Battle League at saka kay Boss Enigma sa mga laban na inihahain niya para sa entertainment natin lahat, no? So, shoutout, malaking shoutout pa rin talaga sa kanya. Big credit kay Sir Enigma. So, yun. So, wag na natin patagalin pa. Umpisa na natin to. Antonin tsaka versus Blazer. Let's go. Zoning din na. So, okay. So, siya nga pala, bali, hindi ko masyadong kilala si Blazer tsaka si Antonin. Blazer tsaka si Antonin, no? First time kong makapanood ng laban nila. So, syempre, wala naman tayong magiging bias kasi nga, first time ko lang din napanood tong dalawa na naglaban. So, yun. Disclaimer lang. Flip Top Zoning 19. Nandito pa rin kami sa Same side Takeover pala, Lounge sa Katipunan co-host. QC. Pang-apat na laban ng gabi. Mag-ingay tayo para sa parating nating laban. Siyempre, shoutout sa lahat ng mga tropang sumuporta. Live at online. Siyempre, Flip Top Stop, High Minds, sa Real Jokes, sa Linya-Linya, siyempre sa Toyoware, sa Hypebeat, sa Unhinged, sa Ulap, Black. Isa sa pangarap kong makabili ng clothing yung kay Sinyo, no? So, yung Real Jokes clothing, isa yun sa gusto ko. At saka syempre, itong suot nila Boss Enigma tsaka ni M-Site, yung na Flip Top t-shirt. Basic ka, parang para sa akin yan yung pinaka-basic, pero siya yung may mataas na, alam mo yun, standard na clothing ng Flip Top. So, yun. Manila, at yun, sa lahat pa ng mga tropa, syempre, Crown Manila, palagi. Salamat sa suporta ninyo. Ito, solid na laban to. Sa kanan, galing pa ng mataas na kahoy, Batangas, mag-ingay para kay Antonin. And shoutout PACUY, silang Boss JR Anthony. ng San Francisco, California, Safe House, tsaka Edge, Boss Al, Linya-Linya ni Boss Ali, Christina Maris Kaaway, yung mga tropa ko nandyan, si Red Nomer, RP Team, Martin, tsaka si Kevs, yun. Sa kaliwa naman, galing pa ng Pinilla, Rizal, mag-ingay para kay Blazer. Dito kahaligang magkasukatan Blazer. nang iti mapahalin Blazer. sa kalupaan. Bahagya ka bumalik bago tumawid papanik. Isa pa, gusto ko rin makabili ng ganyang whip caps, no, yung sombrero. Although, tanong ko lang kung may tracker caps ba sila, yung mesh cap, parang ganito. Kung mayroon, yun, gusto ko rin makabili ng ganyan. Pero gusto ko yung mga ganitong caps kasi mga tracker caps. Sa matarik na tinakamunduhan. Sa Crown Manila, sa Distinctive, kay JP De La Cruz ng Illegitimate, Black Manila, Ulap Clothing, Bay Plaza, kay Court Christopher Paz, mamaya na iba. Yan, nag-coin toss kami. Nanalo si Antonin. Pinili niya mauna si Blazer. Unang banat para kay Blazer. Zoning 19. Pakinggan natin. Let's go. Malinaw? Yung Flip Top, nagmukha na daw pedestal. Siyempre obvious sa kasali. Pero pakay ko kumatay, hindi fan-base obvious na marami. Kahit kapatid ko to sa Motus. Pero modus operandi So galing sila para sa Motus boto pa rin. magpapatayan naging notorious sa Makati. Antonio Batan! Sino ba yung konyo na yan? Nilaban sa bordadong di malaman kung taga-Oblo o taga-Tokyo, Japan. Ikay magpupulot ng ngipin pagka mauko nagland, ramdam mo yung paglalagas na parang autumn na buwan. Simpleng polo sa pram. Laban sa armor suit ng mafia boss. Mistulang naka-bulletproof kasi sa blazer di yan tatagos. Si Ano ba yun? Simpleng polo sa prom versus ano ba? Mistulang naka-bullet
yung paglalagas na parang autumn na buwan. Simpleng polo sa pram. Laban sa armor suit ng mafia boss. Armor suit ng mafia Mistulang boss. naka-bulletproof kasi sa blazer di yan tatagos. Si Blazer. Kasi polo tsaka yung mga babae nakasuot ng blazer. Anthony Mang Paradox, simulato ng pagtatapos. Hindi lang basta Caracross, ibang ulo ang pinapatos. Ako'y isa sa tagasulong. Pag yung teknikalan nangangalos at yung art form mapausad kahit nabilang mga yumayapos. Kami nga ba yung humihina? Upang unawa ang mga kinakapos, baka kumukonti ang matalino, hindi lirisismo ang dalalaos. Kilala niyo si GL? Yung gumagaya daw kay Antonin? Yung success mo nga sa liga maikli pa kaysa sa kanyang acronym. Kanyang legendary status maging estilo hangad arborin. Kung si Antonio daw nauna walang tagapalo na masa-idolin. Tung tagahanga ni GL ay ako magiging lip cram. Tulog sa punch kahit may Pat Joe hanggang ma-heart attack tong big pan. Si Okay. Ano daw? Hindi ako masyadong makasabay kay Blaser sa mga linya. Ulit. Kung si Antonio daw nauna walang tagapalo na masa-idolin. Walang palo sa mga idol. Kung tagahanga ni GL, ay ako magiging lip cram. Tulog sa punch kahit may Pat Joe hanggang ma-heart attack tong big pan. Tunog sa punch kahit hanggang mas maharcho. Tulog sa punch kahit may Pat Joe Tulog sa punch kahit may Pat o Joe. hanggang Kahit may Pat Joe, tulog sa punch kahit may Pat Joe. Tulog sa punch kahit hanggang, teka, parang naano kayo na. ay ako magiging lip cram. Tulog sa punch kahit may Pat Joe hanggang Pat Joe. ma-heart attack tong big pan. Tulog sa punch kahit may Pat. Tulog sa punch kahit may Pat Joe hanggang ma-heart attack tong big pan. Tulog sa punch kahit may Pat Joe. Pat Joe. Tulog tong mahal tong big pan. So si big pan is parang tama ba? It's is although yes, si big pan is yung rap artist na yung namatay na. Big pan, tama ba? Tapos si Pat Joe ganun din. Tulog sa punch kahit may Pat Joe, kasi nga si Lip Cram nga doon, yung medyo, di ba medyo may mataba yung pisngi ni Lip Cram. Tonyo sobrang rich na pa yung mahabang wingspan. Itong short May mahabang reach. arm parang raptor, paliliguan ko ng Ingram. Pag walang laman ng Raptor, Ingram. lata, masakit lang yan sa eardrum. Habang talas ko may diwa na sa pangilaking wisdom. Ito ay parte ng ensayo, trip ko targetin lang minsan. Yung walang laman na lata yung ginagawang praktisan. Di na overpower. Oh yes, kasi basta mostly sa mga pelikula, di ba, yung mga bida, pag magpa-practice sila, yung mga lata na walang laman. Okay. Tong overrated ng binigay na overman. Nakalusot sa QC, dun sa prior, nagmukha kang overrun. Ako bahala mag-take over, walang kabang need ma-overcome. Sa over tinapos ang laro, kaya ngayon game over yan. Okay, so para sa akin, mahaba yung mga ano niya, no, yung schema niya, no, yung scheme niya medyo may kahabaan, pero sumusuntok din naman, tumatama din naman talaga. Medyo hindi lang masyadong nakaano, kahit nga sa akin kailangan ko pang ulit-ulitin kasi nga yung mga ano niya is hindi siya, yung mga linya niya, yung mga sabihin natin yung mga schema niya, kasi since na masyado na siyang mahaba, so nawawala yung tao dahil nga mahaba yung schema mo para lang makalapag doon sa pinakahuli para sa punchline. Masyado nang mahaba. So yung kailangan mo nang i-digest muna ng mga audience. Kahit nga ako, di ba, inuulit-ulit ko kasi nga kailangan kong munang ma-digest ng maayos
yung mga binibigay niya sa akin ng mga linya or mga scheme para tumama talaga ng maayos yung mga punchline. Pero overall, maganda yung performance niya, yung delivery niya. May swag, may angas. May angas din. May angas din talaga yung pagkaka-deliver niya. Malinis. Pero yun nga, masyado siyang mahaba. Tsaka yung ibang niyang reference niya, although para sa akin kasi nga, na kaya kong i-rewind, na nakukuha ko yung mga reference, pero syempre, since na live audience kasi yan, syempre, dire-diretso din kasi nilang pakakinggan. So, may mga nauna pa silang kailangan nilang para ma-recall or yung mga unang banat ni Blaser. So, yun, medyo yung tao, medyo natutulog pa. So, kailangan nilang yun, maayos. Kasi nga medyo may kahabaan yung scheme niya. Okay naman sa akin overall. Yun lang, may kahabaan lang yung mga scheme niya. Binibitaw. So, yeah. Pakinggan natin to si Anthony. Let's go. Napakaraming 4-bar setup. Yung kabanuan niya lumala pa. Ayun, yung sinasabi ko na napakaraming 4-bar set. Yun nga yung medyo may kahabaan niya. Anong saysay ng target practice sa mga lata kung hindi ka tumatama? Siya ay isang kagawad / battle rapper. Sa pagsasanay ka na sanay, tol. Attend ka ng zoning, walang bantay sa barangay hall. Mukhang nanganganib na ngang palitan. Pa-absent na kasi yan. Sa gagawin, kung pag-uga, kakailanganin niya ng kapitana. Eleksyon Kapitan, barangay bars. Gagawin kapag uga ka, kailangan ng kapitan. na sa December. Mga kampanya na naman ang plataforma, malamang pupuksain niya ang dragon na nagngangalang Bagadang Flipalanya Game. Taga-Pinilya ka pala? Alam namin, lagi mong sinasatsat, parang dang contest sapagkat panay windmill ang dakdak tapos Rizal. Pues baril sa iyong ulo, pagmasdang mauulukan, lumingon ang aking mga bala sa kanyang pinanggalingan, kaya nga tsak-tsak, darating to sa kanyang paroroonan. Tsak-tsak. Alam yung ano matipe yung pagkasalamban. Tsak. Yeah, gusto ko yun. Ulo, pagmasdang mauulukan, lumingon ang aking mga bala sa kanyang pinanggalingan, kaya nga tsak-tsak, darating to sa kanyang paroroonan. Pero wag kang mag-alala, palulutangin kita sa dagat hanggang maagnas ka sa gitna. Kahit mahal mo ating wika, higit ka sa malalansa na isda. Pero di daw sa tinatabla ng Yun lang medyo may konting stat lang yun. Yun na ulit niya lang. Yun lang yung yun yung evident naman dito kay pero yeah, Pues maaga pa. atin niyang i-check kung ikaw si Coco Martin ang atake ay direka. Makikita mo, sarili mo, parang afterlife event at balisong na yung bahala dun sa butterfly effect. Pero hindi ito Ano, tama, may ano ko, double. Makikita mo, sarili mo, parang afterlife event at balisong na yung bahala dun sa butterfly effect. Balisong na yung bahala doon sa butterfly effect. Kasi 'di ba, pag yung may mga yung common phrases na butterfly sa sikmura, no? Something na hindi may paliwanag na pakiramdam yung parang may butterfly stomach and the butterfly. Parang mga ganun, 'di ba? So, 'yun. Plus yun yung una, pangalawa yung palisong, which is yung butterfly kung tawagin, 'di ba? Butterfly. Tama, 'di ba? Butterfly yung ano. Plus yung syempre yung sinaksakan ng butterfly. Yeah. Balisong tinatawag na butterfly. Alam ko may tawag din doon, butterfly knife something. Plus yung butterfly effect sa sikmura, plus sinikmuraan ka doon ng saksak ka ng balisong sa tagiliran. Yeah. Maganda. I like that. Pero hindi ito Gregor laban kay Elsa.
Kaya ko nga nasabing ano nga naman saysay ng balisong kung malayo agwat natin. Kung sa barel at balisong, siya'y mistulang na sindak at kinulang sa tingkad, pues lagot tong simpleng tao nung may kinuha na ring glak. Saktong Rizal din sa Batangas ang istoryang nalimbag kung nakaligtas ka sa primera, sa segunda katigbak. Ito'y bigla ang kabiguan sa digmaang natipukan. Nakulong ka sa silid na walang bintana at pintuan. Kaya nga KKK, kitil ka kababayan at di makakalimutan ang kamatayan ng Rizal sa mismong gitna ng katipunan. Ito'y balik sa kasaysayan at maiintindihan ng mga utak radikal. Natalo na yung Supremo, Andros Bonifacio, sunod na yung Manuel at susunod na yung Rizal. Kaya bago magtapos, mukhang alam nyo na ano yung multing panapos. Kaya Rizal, banggitin mo na ang yung tulang may ultimo adyos. Mas gusto ko yung round neto ni Anthony. Maganda rin yung kanyang ender, no? Mi ultimo adios. Plus yung mga binanggit yung mga bayani, Andres Bonifacio. Ano po yung isa? Sunod na yung Manuel at susunod na yung Rizal. Kasaysayan at maiintindihan ng mga utak radikal. Yes, Manuel Natalo na yung Casals, Supremo, Andros Bonifacio, sunod na yung Manuel at susunod na yung Rizal. Yeah. Maganda yung... Kaya bago magtapos, mukhang alam nyo na ano yung multing panapos. Kaya Rizal, banggitin mo na ang yung tulang may ultimo adyos. Yeah. Ayun, so gusto ko yung reference ng mga bayani, no? As ender plus yung nobela ni Rizal na Mi Ultimo Adios. Mi Ultimo Adios. So yun, gusto ko yung mga nauna niyang ano yung sa Kapitan, barangay yung sa Kapitan. Yan nga yung kanina, yung sa butterfly effect, yun yung tumatak sa akin, yung butterfly, saksak sa tagiliran, yung balisong, yung tawag na butterfly effect, plus etong mga bayani na to na as ender niya. So yun, kung iboboto ko yung ano ko, round 1, ibibigay ko kay Antonin kasi mas maraming bara na tumatak kay Antonin kumpara kay Blasir. So round 1, Antonin. Pakinggan natin ang round 2 ni Blasir. Time, pangalawang banat, kay Blazer. Okay? Makinig ka, tutorial. Papasilip ko sa'yo ang eskwelahan kung saan ako mismo nagsapol. Na tinayo ng dalawang hari, yun ay si Kiko at Gamol. Kid Travis at Ghetto Dogs, doon ko narinig ng first time. Bago magkaaso si John Wick, si Dice na una magka-K9. Microphone, mic sweep, may kosa. Dice and K9. Itsumo Kokoro. Yeah. I like that. Oo, 3 mic, pero isang tunog ang musika. Pambarya pa si Looney, pero explicit mula sa umpisa, di porket magka-batch. Kamista ka ng Blaze, ako'y aral at laging present. Kung sa'yo 137, pues yung form ko 187, kahit hip. Yes, form 137 is yung transcript of record yun, di ba? Form 137 plus, yeah, plinit niya yung ano sa kanya is 187. Papay pinto. Si Darmo nagkandado. Mga kasama ko sa kwarto, sandamukal, mga gago, matututukan ka ng Glock. Kapag naliligaw ng kampo, ako'y may utak squatter na sa household ng santo. Kung saan ako nagtapos, doon din mismo paglago. Nagmasteral sa battle, salamat sa chinong may tato. Ako'y saksi sa paglagana Enigma. at naratibo ng laro. Ikaw pumasok ka sa bahay, di alam kung sino-sino nagtayo. Kung sino pang sampid. Siya pa nang babatot mapanlait, yan ba student of the game, sambit palagi na pang-akit. Ginamit si Matina sa interes niyang makasabit. Iba yung nakatali ka sa musika, sa may musikang nakatalik. Habang ako, hirap na hirap, makipila-pila mag-intay. Tapos ikaw magrarap ng may matira-tira na inday. Sobrang weirdo pa magselos. Di man lang makaramdam. Trip niya pag nagtatampo, pakagat burat niya sa langgam. Si Matina Musika, siya yung babaeng nagdala
Naging surrogate pa kuno. Mahiya ka sa balat mo, balik doon kung saan ka na-formulate na pulo. Pagiging hip-hop, nasa bloodline. Di basta nalolocate sa bungo. Pag nag-agaw buhay ang eksena, wala kang madodonate na dugo. Gusto dito, makipit in. Ako ko kontra sa huwad na nakikipagsiksikan sa may mga formang maluwag. Buong katangian ng Anthony may sobrang kaurat. Yung dapat namukha ng hip-hop, kaharap nyo ang salungat. Yun na yun. So, yep. Mas nagustuhan ko tong round 1 ni Blasir kumpara sa round 1 niya. No? So, gustuhan ko yung pag-give niya ng flowers kila Kiko. Rest in peace, Kiko. Kay Andrew E. Kay Glock 9. Kay Looney. Nabanggit niya si Looney kanina. Yung tatlong mic. Ang mic, sila Mike Cosa yata yun. Mike Sweet, ganon. Plus yung sa, syempre, 187 Mavsta. Na-flip niya yon, kumbaga, yung 4137 sa form ng forma ng 187 Mavsta. So, yun. Gusto ko yun yung mas pinaka nagustuhan ko sa round 2 ni Blasir. Plus, syempre, siguro time constraint din talaga. Time masyadong pinamind ni Blasir pero hindi naman ganun ka haba yung overtime niya sa oras, no. So, yep, mas gusto ko, mas maliwanag yung mga bara, mga linya na binibitaw niya kumpara sa round 1. Kumbaga sa round 1 kasi medyo masalimuot para sa akin yung round 1 ni Blasir, pero this round number 2, mas nagustuhan ko yung mga binitawan niya. Mas malinaw para sa akin, mas malinaw yung mga binitawan niya. Mas na-absorb ko lahat, kahit hindi ko na ulit-ulitin, mas na-absorb ko lahat yung mga binitawan ni Blasir. So, maganda, mas malakas yung round 2 ni Blasir kumpara sa round 1 niya. So, pakinggan natin naman yung round 2 ni Anthony. Kanan ni Anthony. Makinig ka. Tutorial. Galing daw siya sa gamol. Katangahan mo daily. Bakit sa pangalan mong Blasir tinanggalan mo ng AE? Yeah. Gamol. I like that. Maganda yung pagkaka-rebat niya doon. And yung name flip niya pa, Blasir, kasi nga tinanggal niya yung AE. Galing siya sa gamol, pero yung AE tinanggal niya sa pangalan niya. So, yeah, maganda. Malakas yun para sa akin, malakas yun. AE, gamol, si Andrew E kasi yun eh. So, Andrew E. So, AE, mostly yun yung pinaka-shortcut na ni Andrew E. So, AE. And then, sinabi nga ni Blasir na galing siya sa gamol. So, not necessarily na sinabi niya na galing. Pero, mostly yun yung pinaka-roots niya di ba? Doon siya na-inspired. Kila Kiko, kila gamol, kila Glock. So, yun. AE. Maganda tong. Pansin nyo? Hindi siya mahilig mag-rebat? Gets ko na yung pakay mo. Versus JN sa Moto sa Pandaraya ay nasanay ito. Nung wala ka nang maibalik, nagre-rebat yung tatay mo. Round ni JN, sisigaw-sigaw yung tatay niya ng, nandito ako nandito ako. Ngayon, nandito ba siya? Baka pwedeng pasapak hanggang haligi magimbal kung sakaling pumalag, talagang pwede na rin par nang mamatay na kaagad ang may gawa dyan sa anak na parang Freddy Aguilar. Hinayaan mo siyang magsalita. May gawa dyan sa anak. Anak yung kanta. Pwede. Tuloy lang yun, boy. Habang performance mo walang sinabi. Bukoy na koy-koy. Ayun. That's parang bukoy na koy-koy. Walang sinabi. Pinakabating sa batch niya. Nilaman na at Rafian. Kaso bilang kapatid ay di nakapanik at di nakarating sa top yan. Habang sila'y kumatapat sa mga god, nanonood ka sa baba. Habang sila'y umaangat na sa may flood, lumulubog ka sa baha. At kung di mo pa notice, yung skin kong psychotic sa rat race ng floodway, ikay leptospirosis. Ganyan si Kenneth Buenaventura. Talagang kupal nga, sir. Hindi sikat, pero 2 months after, halika ni Luxuria sa stage ng Flip Top, meron na siyang unang battle. Walang silbi na panay sabit,
Lumang hanger, naging ganap na nga siyang pusi. New Black Panther, umaasa lang sa sikat itong solar panel. Nag-lux, kaya advanced na siya sa front row, parang full-time scammer. Okay, so Lux, front row, full-time scammer. I'm not saying na scammer yon, pero yep, isa rin ako sa na-invite dyan sa mga networking na yan. Maganda yung pagkaka-build up niya ng gano'n, yung punchline na yon. Pero I doubt na full-time scammer naman yung front row, no? Kasi na-experience ko yung na-invite ako sa pagbebenta ng Lux na yun. Sabon, yep, Lux si Luxuria, hinalikan, no? So, yun. May gusto pa akong hindi pa ako maintindihan sa una. Bloodway, ikay leptospirosis! Leptospirosis. Ganyan si Kenneth Buenaventura. Talagang kupal nga, sir. Hindi sikat, pero 2 months after, halika ni Luxuria sa stage ng Flip Top, meron na siyang unang battle. Okay. Walang silbi na panay sabit. Lumang hanger, naging ganap na nga siyang pusi. Panay. New Black Panther, umaasa lang sa sikat itong solar panel. Nag-lux, kaya advanced na siya sa front row, parang full-time scammer. I know that you can't handle it, feels like too much, brother. Konsepto'y naging piramiding merong brutal angle. Saktong umabot pa sa piramid ang istoryang lumalalim. Alam kong hindi ka pa rin umaamin, pero alam naming naabot mo yung tuktok ng Tatsulok kasi nakipagtutan kamin. Uy, joke lang yun. Baka sabihin grabe na po. Alam ko namang hindi mo naisahan si Luxuria eh. Nakarami kayo! Ang inang to. Oo, nabuksan ka ng pinto, hindi dahil sa mga multi na nagagawa mo, kundi yung kiss mo dun sa Lux ang ginawa mong susi sa mga kandado. O hindi Yung kiss doon sa Lux, kiss, susi, Lux, Luxuria, yung Lux, kandado. Okay. sikat itong Blaze kung walang Lux ang luminosity, kaya lugi to si B kasi blazer man yan o blazer, wala ring uniformity. Ang tanong, bakit nga ba nawawala na si Luxuria? Totoo bang nabuntis mo siya? Hindi. O baka nagbabakasyon? Bakit si Raffian at Manda nasa top habang nandyan ka lang ngayon? Alam kong di ka sasagot sa iba't ibang aligasyon, kaya ito na yung panahon. Di ba sumasabat yung tatay mo? Pues i-rebat niya lahat yun. Okay, gusto ko yung 1-2-1 ni Antonym, no? Yung mga isa-dalawang hit niya doon sa ano. Yes, mas gusto ko yung well-rounded din ulit itong round 2 ni Antonyms. Base doon sa kay Lux. Yung Lux, susi, kandado, Lux yun sa tatay niya. I-rebat mo yung pinaka itong hugyan niya. And then yung comparison niya kay Manda Baliw. No? So, parang dito ka, sila tumataas na, Manda Baliw tsaka kay Raffian, sila nasa top na, lumalaban na sa mga batikan, sa mga higher tier ba na MC. Mga god tier MC, kumbaga, sabihin natin gano'n. Tapos, ikaw andito ka pa lang din, andito ka pa rin sa ganitong level. So, sila nasa top na, ikaw nasa ilalim. Ang leptospirosis nasa baha. Pag sila nasa ibabaw ng baha, ikaw nasa loob na nakalubog sa baha. So, yep, 1-2-1-2 punch, mas effective para sa akin. Gusto ko yung round 2, mas malakas yung round 2 ni Blazer sa round kaysa sa round 1 niya, pero para sa akin mas angat pa rin yung round 2 ni Antonym kumpara sa round 2 ni Blazer. So, yun. Binigay ko yung 1 and 2 kay Blazer. Ay, kay Antonym pala, sorry. Binigay ko yung round 1 and 2 kay Antonym. Tingnan natin yung final round ni Blazer. Hinahanap yung tatay ko. Pasensya ka na, wala akong alalay. Para di siya makapag-rebat sa'yo, ginapos ko sa bahay. Tsaka ano sinasabi mong pinantot ko si Luxuria? Bobo ka, pre! Taga-video lang ako, tanungin mo si Boss Arik kahit threesome kami. Napayuko na si Arik. Tamang lang siya ng tangalang si Arik, nadamay pa yun.
Sorry ako kay boss, umiiling eh. Okay. Laban ko kay Dave Denver, 5-2. Kayo ni Eds yung di bumoto. Sana naisip nyo din after. Na pag-championship na battle, may rules na dapat nagmamatter. Ako na nga yung sumunod. Habang siksik pa kada angle. Law student pero simpleng batas, hindi mo pa ma-handle. Student pa to si Anthony. Yan ba future abogado? Slash Siguro. matalino na artist? Di accurate sa kinikilos, pagiging fair, di ma-publish, mag-judge ka ng maayos. Huwag sinisistema pati justice. May practice ka sa legal, tas pabor sa illegal pinapractice. May practice ka sa legal, pero may practice ka sa legal. Di ma-publish, mag-judge ka ng maayos. Huwag sinisistema pati justice. May practice ka sa legal, tas pabor sa illegal pinapractice. Pati kurso, Maganda. niyayabang Nagkakapit niya ng words. na advantage niya daw mismo. Kahit anong average mo sa low, below average ka lang dito. Kung nag-e-excel ka doon at may mataas ka na grade, eto bar after bar, paulit-ulit ite-take. Panay 1-2 sa last round. Sinipagan magbato. Ito'y catchweight na suntukan, ibatimbangan ko sa'yo. Talagang knockout si attorney kapag lumapat ka mao, sasambutin mo yung sarili, total aral kapag salo. Dahil sa Aral kapag salo. Pag salo yung sa batas law. Yung pagsalo yung catch to catch mo. Maganda. spoken poetry, nagkalakas loob bumatel. Naisip niya lang random. Million views sa PGT. Kung yung sakit nga nagba-viral, wag kang piling na pang-icon. Ako yung walang paki sa millions o mahihingi na ransom. Kung sikat kang talaga, ba't di mo magawa sa ibang platform? Sa tulaan yung panay drama, kay matagal na din umay. Pinanggalingan natin ay magkaiba't maging tuay. Hindi pwedeng ikumpara. Kung hip-hop ang saksing buhay, siya ang tulay tungkol sa puso. Ako puso ang naging tulay. Repin mo, mataas Magaling mag word flip to si ano no? Kaya niyang gawing magkakaibang meaning yung dalawang words, no? Galing. na kahoy. Yun ang bit-bit niya maigi. Mga rapper doon sinisiraan ng umangat siya ng pasimple. Kaya pala walang kagrupo. Itong umaastang haligi. Taga mataas na kahoy naging anay para maibuild up ang sarili. Mayroon kang talas balisong. Sa kaalamang tinaglay. Pero sa mismong kapangkat maling ang talas i-apply. Sa kamay nilaan bukas palad. Kang tinanggap at inantay. Sa kamay nilaan din na titiklop tong sa Batangas pinanday. Yes, balisong. Tinitiklop kasi eh. Actually, hindi naman siya. Tinitiklop ba yun? Diba? Yeah, maganda. Yung round, gusto ko yung round 3 ni, mas parang para sa akin, palakas ng palakas. Gusto ko yung sa balisong, yung salo, yung sa pagsalo, yung salo student, parang doon umikot yung lahat ng anggulo niya. Yung sa bars, yung lahat ng bars niya, doon umikot sa judge. Anggulo yung salo, pagsalo, do, batas. Tapos yung pagsalo yung to catch din. Maganda, mas gusto ko yung round 3 niya kumpara sa naunang dalawang rounds niya. Yeah, pakinggan natin yung round 3 ni Anthony. Kita nyo? Walang sinabi. Kaya pumipiyok na. Ginapos yung haligi sa tahanan kasi nga marupok siya. Kupa Lloyds. Ikaw nga, niyayabang mo sa inyo, binabalita mo, meron kang million freaking views. O, ba't di mo ni-refuse? Kung ikaw ang ulo ng balita, watch me, I'm breaking news! Uy, bars yun ah. Sumisigaw kayo dun eh. Yan, tama yan. Pakit na mukha ni Sir ah. Ikaw ang disappointed ka, Sir ah. Sir, may balita ako tungkol dito eh. Anong gusto mo unahin, pre? Unahin natin yung bad news. Ang bad news, maglalaglagan mga ngipin pagsapak ng kamay na bakal. Ang good news, sa pagkuha mo ng wisdom tooth may mapupulot ka lang aral. Ang bad news, bulletproof itong mortal kaso sa ulo papatungo ang punyal. Pero ang good news, hindi ka man dyan nakaporma, mamamatay ka ng formal.
Pauupuin kita sa silya. Electrifying pa ang strategy para ipakitang may positive at negative ang naranasan niya na battery. Muhammad Ali ka ng floodway. Skeptical yung sabi, paki medical yung body, palong-palo. Mga suntok kasi may chemical yung ali. Pero sige, sapak ka lang. Pero battle rap to pare bale, pakitandaan na kung usapay linya-linya aking alis ang galang. Alis ang galang, linya-linya. Sino yun? Alis ang galang. Mayari ba siya ng linya? Multi-talent mo? Ako multi-talented. Ang kanyang tanging ordinansa ay manghuli ng lintik habang batas ako sa China o lodi ng incheck. Usapang multi, usok ka lang sa kataniluning gasolina. Noong siya ay Marlon pa. I-check nyo, elements ng usok, makikitang carbon siya. Kung usapan ay liyab, isa lang ang sagot dyan. Apoy ka lamang ng palito sa bunganga ng bulkan. Natuto ka lang mag-multi, gusto mo mag-multi. Ibig sabihin maliit. Parang walang biglang. Nananaginip yung aso ko. Ulti na sinasay to, ng inang to, all good na yun. Walang galang pa yung batang panayabang na limbag, may multi daw siyang pasiklab kahit magbaliktad. Mga barang parang balang tamang-tama sa indak, pagkasalang, banidad. Ito'y naiya incident, ang kaso lang realidad. Ang siyang babangga sa basics, you better buckle up, i-remind lang kita, sana magets mo after that, na ang rule number 1, walang rules ang battle rap. Minsan Blaze nagiging Meron naman. Siguro kung wala rin siguro talagang ano. Although, syempre, ang rules naman dyan yung time limit. Kasi syempre hindi rin nasusunod din. No? Well, anyway, siguro may konting slight. Pero syempre may rule naman yan. Yung sinasabi. Yung oras. Diba? fire, minsan blazer ka pa boy. Ang kaso lang ako'y demonyo ta. Sinusuot ko ang apoy. Wala akong pake kahit magkakakilala kayo. Makakaila pa ba to? Ang advantage ko dito, judges, may pakisama ako. Dati, hindi ko habol ang tagumpay. Kaya panay eksperimento. Tama ka, GL. Sugal ng mga konsepto kaya sunod-sunod yung talo. Pero yung tunay na artist, nagpupuyat at nagtatanghal kahit tulog yung mga tao. Dati, maungusan man ay walang kaso. Naubusan ng lupusan pero tuluyan ang nagbago. At kaharap mo na ngayon, yung antonym na may kagustuhan ng manalo. Time. Yeah. Okay, so parang pareho yung energy nila sa round 3, ano? Medyo off lang yung start ni Antonym doon sa rebat niya. Yung news. Hindi ko trip yun. Medyo cringe para sa akin yun. Hindi ko. Siguro, ano lang, siguro yun yung naisip niyang magandang i-rebat doon. Pero, yun nga, kita niyo naman sa audience na parang walang reaction eh. Pinilit niya pa mag-react yung mga tao. Pero, yeah, medyo off yan para sa akin. Pero, the whole round, okay yung performance niya. Yung angas niya talaga na andun eh. Yung giggle, alam mo yung giggle pa rin siya. Hindi pa rin nawala yung performance, strength niya sa performance, giggle, may angas, yung sulat, andun pa din naman. Pareho sila ng level, ewan ko, pero para sa akin, at TF, mas gusto ko yung round ni Blaser kumpara kay Antonym dito sa round 3 eh. Siguro nga dahil doon sa rebat niya, parang na-off ako talaga doon. Pero maganda kasi yung kabuuan eh. Siguro i-draw ko to. I-draw ko yung round 3. Para silang malakas sa round 3, i-draw ko. Dahil, yeah, medyo off lang para sa akin yung rebat niya doon sa news scheme ni
Antonym. So, 1 and 2 Antonym. Round 3, draw sila. Tabla sila sa round 3. So, yeah. Pakinggan natin yung kung ano yung magiging decision ng judges. Flip top, zoning 19. Kung nagustuhan niyo yung laban na yun, mag-ingay pa kayo isang beses para sa kanilang dalawa. Siyempre, maraming salamat sa lahat ng mga nakasuporta. Shoutout sa buong Flip Top staff. Siyempre kay Kuya Kebs, DJ Supreme. Yep. Para sa akin, dikit naman yung laban. Kahit sinong pwede manalo. No? So, I'm sure, alam niyo naman yan. So, Peace. Flip Top Beer, yan siyempre. perspective ko yun ng isang battle rap fan lang ako. So, hindi ako professional na MC. So, yun. Depende yun sa kung paano namin na nape-perceive yung mga bars and lines and punchline ng mga MC. No? Crown Manila, Flip Top, at High Minds Flip Top. Yun, check nyo yan. Pero, ang boto ng hurado, 5-0, mag-ingay para kay Anthony. Shoutouts Yes. kay Blaser. Thank you sa Flip Top. Shoutout sa mga taga-Matas na kahoy. Thank you kay Boss Arik. Thank you rin kay Blaser. Solid. Yeah. Congrats. So, Shoutout sa Crown Ayan, Manila, so, sa distinctive. siguro pakinggan lang natin yung legitimate isang Crown Manila. judge. Walang kung ano clothing yung sa ano B niya. Plaza. 5-0 eh. Talaos, So, Gabs Backyard, kay pakinggan Bon, natin. Everyday Hustle, kay Omar, Ace, Nukli, Legit PH, happy birthday kay DM Dairit, tsaka kay General Jabo, Makaspak. Yeah, shoutout sa lahat ng Isa sponsor ko na yan. sumumoto kay Anthony. Round 1 binigay ko kay Blaser. Sa round 2 tsaka round 3, no-overpower ni Anthony yung mga rounds ni Blaser. Kaya Anthony. So, Atoms nga pala, boto ko kay Anthony. Round 1, Blaser yon para sa akin. Round 2, Okay. round 3, malinaw naman kay Anthony yon. So, yun. Nawawalan Okay, naman so, po yun. si Blaser. Tapos, So, yung guys, tapos ng Anthony vs. Blasir. So, yun, check out nyo ulit kung ang mga susunod natin na video reaction sa Flip Top. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, check nyo lang yung subscribe button dyan, no? Click nyo lang, tsaka syempre, notif na rin para pag may upload ako. So, yun. Bali this week, siguro magkakaroon tayo ng every other day upload sa mga video reaction natin. So, abangan nyo yan. So, yun, syempre, i-share nyo na din, no? So, battle rap pa lang tayo, hindi tayo professional na MC, no? So, kung ano yung perspective ko, kung ano yung napakinggan ko, yun lang din sinasabi ko sa inyo. Walang bias dito, no? Hindi tayo bias sa mga ganyan kasi nga, fan tayo ng Flip Top, no? So, battle rap. Yun lang.